Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at luminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, "Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kaniyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Umuwi silang nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay ang Prison Awareness Sunday. Kada taon may isang linggo tayong itinatabi upang maalaala ang mga bilanggo at kung maaari makatulong sa kanila. Sa pagkakulong sa kanila, inihihiwalay natin sila sa lipunan. Hiwalay man sila sa atin, huwag natin silang kalimutan. Hindi nawala ang kanilang human dignity dahil sa nakakulong sila, kahit na dahil sa nakasala sila. Pero marami po ang mga nakakulong na wala namang kasalanan. Jesus identified himself with those in prison. Ang pagdalaw sa mga bilanggo ay ang pagdalaw sa kanya. Inilarawan sa pagbasa natin na galing kay Propeta Jeremias ang pagliligtas na gawain ng Diyos. Noong panahon ni Jeremias, marami ang mga Israelita na binihag. Ang 10 tribo ng Israel ay nakakalat sa buong mundo kasi sila ay binihag at ipinatapon ng mga Assyrians ng 2 taon ng nakaraan. Marami rin sa Jerusalem ay binihag at pinatapon sa Babylonia. Kaya pagdating ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos at ang Diyos ay manliligtas, ibabalik uli ang lahat ng nasa lupaing hilaga. Yung nakakalat sa buong mundo ay titipunin uli kasama ng mga bulag at mga pilay. Manganganak uli ang mga ipinatapon pagbalik nila upang mapupuno ang mga tao ang lupain ng Diyos. Kung ang mga bihag ay malungkot na dinala, na kinakaladkad pa sa mga lupain na pinagtatapunan sa kanila, babalik sila ng buong saya at lumulundag-lundag pa pagbalik nila. Hindi papabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Again, He will restore His people. O Panginoong Diyos, kapag ako ay nanghihina dahil sa nakakaranas ng pagkabigo at kahirapan, palakasin mo ang loob na hindi mawala ng pag-asa, bagkus mangarap sa panahon na ako'y uli mong pasisiglahin. Naniniwala ako na hindi mo ako pababayaan kasi mahal mo ako. Darating din ang panahon ng kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio
dito sa First Things First.